Sa Purok City ng Barangay Britas nangyari. Takot sila sa pagputok kasi yung parang parang lindol daw ang mga bahay na doon. Hindi na nagpagputok. Ito ang pagsasalarawan ni Madao Barangay Captain Raul Dapetran sa naranasan ng mga residente sa katabing barangay nila sa Panganganyon na 2nd Infantry Battalion ng AFP noong September 23 at 24 para raw sa live fire exercise. Ayon sa human rights group na Defend Bicol, aabot sa 31 ng 105mm howitzer shells ang pinaputok mula sa headquarters ng AFP sa Barangay Panisihan, Uson na bumagsak sa bahagi ng Barangay Bonifacio sa Mount Bagulayag. Bago pa man ang live fire exercise, 3 barangay raw sa Uson ang inabesuhan ng LGU at mga militar, kabilang ang Barangay Madao, Simao at Bonifacio para humingi ng pahintulot sa nasabing pag-testing ng mga kagamitan. Pero ayon sa human rights group na Defend Bicol, hindi lang ito simpleng exercise kundi may kaugnayan sa tangkamalaking pagmimina sa lugar. Sa katunayan, noong Pebrero lang kinwestiyon ng Sangguniang Panglalawigan ng Masbate ang paghingi ng exploration permit ng Philippine Resource Corporation sa 7 barangay ng Uson, Masbate. Anila, matindi raw ang magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga residente na sasakupin ng exploration. Yung mga niyog na napitran pero karamihan doon nangyarihan. Mining yung pinasabugan nila, kuha na ng gold yan. Yung mayari ng lupa na yan, yung kapitan sa Bonifacio, mayroon sigunting mining na gold. Ang Philippine Resources Mining Corporation na nag-ooperate sa isa sa pinakamalaking open pit gold mine sa bansa na nasa Aroroy, Masbate. 40% ng kumpanyang ito ay pag-aari ng Canada-based company na B2 Gold. Ayon mismo sa kumpanyang B2 Gold, tinatayang aabot sa $111 million ang halaga ng gold sa second quarter pa lang ng 2023. Nangangamba naman ang grupong Defend Bicol sa posibleng pagtindi pa lalo ng human rights violations lalo na dahil sa mas malaking proyektong makakaapekto sa kabuhayan ng mga residente. Magdadala ito ng mas matitinding mga paglabag dun sa mga mayang Masbateño. Yun nga, nag-exercise pa lang, tiyak na may damage na yon dun sa kalikasan, plus may damage yan dun sa mga taong naapektuhan. Panawagan ng mga progresibong grupo, itigil na ang pagdepensa sa mapinsalang pagmimina. Sa mga LGU at sa mga Bicolano, siyempre nananawagan tayo na mas lalo sana maglingkod ng mga nasa mga lokal na opisyales dun sa kanilang mga constituents kasi mas lalong nangangailangan ng tulong ang mga tao kapag lumalala yung mga paglabag sa karapatang pantao. Reynard Magtoto ng Balatang Bicolno nag-uulat para sa ALAB.